Mabilis siyang nagpedal gamit ang kanyang mga pagod na sneakers na nakadikit sa mga pedal ng bisikleta, habang ang tibok ng puso ay tumatakbo laban sa oras. Ang job interview ang tanging paraan niya upang baguhin ang kanyang buhay. Ngunit may iba pa palang plano ang tadhana. Nang huminto siya sa isang pulang ilaw, isang makinis na itim na Rolls Royce ang huminto sa tabi niya. Gumulong pababa ang tinted na bintana at lumitaw ang isang lalaki na nakasuot ng pinasadyang suit. Ang kapalaran niya ay tila nakatakdang magbago sa paghinto niyang iyon. Ang piercing ng mga tingin ng lalaki ay parang sumilip sa kaibuturan niya. Hindi na niya naisip na sa isang matalim na tingin at ilang salitang binitiwan ay magbabago ang lahat. Isang paglikong hindi niya inakalang darating. Ang hangin sa umaga ay malutong habang siya ay nagpedal sa tahimik na mga lansangan. Mahigpit ang kapit ng kanyang mga kamay sa manibela ng bisikleta. Luma na ito at ang kadena ay bahagyang tumitirik sa bawat pagliko ng mga pedal. Ngunit hindi niya iyon alintana. Mayroon lamang siyang eksaktong 25 minuto upang maabot ang kanyang pangarap. Ang puso niya ay sabik, ngunit tila hindi na siya makakarating sa kumpanyang inaasam niya. Pagod at kabang may halong pag-asa ang bumabalot sa kanya. Ang panayam na ito ang kanyang pagkakataon. Ang kanyang iisang pagkakataon upang baguhin ang lahat. Ginugol niya ang buong gabi sa paghahanda ng mga sagot. Nagsanay sa harap ng salamin. Ini-imagine ang sarili na nakaupo sa tapat ng tagapanayam. Kailangan niya ang trabahong ito ng higit pa sa lahat. May renta siyang kailangang bayaran at ang mga pamilihan ay nauubos na. Kung mabibigo siya ngayon, wala siyang backup na plano. Nang makarating siya sa isang intersection, namula ang ilaw ng trapiko at pinilit siyang huminto. Sa kabila ng pagtitimpi, kinailangan niyang ihinto ang bisikleta. Sa tabi niya, isang makintab na itim na Rolls Royce ang huminto rin. Ang makintab na ibabaw nito ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Gumulong pababa ang bintana ng maayos at agad niyang naramdaman ang isang pares ng mata na nakatuon sa kanya. Lumingon siya at sinalubong ang titig ng isang lalaking nasa early 30s. Nakasuot na perpekto ang pinasadya. Maayos ang estilo ng maitim nitong buhok at ang matipunong jawline ay may otoridad na tahimik ngunit matindi. Tumingin ito sa kanya sa paraang hindi pa niya naranasan. Para bang biglang nakikita niya ang sarili sa isang liwanag. Sa suot niyang blouse at palda, alam niyang hindi siya kapantay ng taong nakasakay sa mamahaling sasakyan. Naging berde ang ilaw at pinilit niyang mag-focus. Wala siyang oras para maistorbo. Ngunit habang nagmamadali siya patungo sa matataas na gusaling salamin sa unahan, hindi niya maalis ang pakiramdam na siya'y pinagmamasdan pa rin. Pagdating niya sa pasukan, mabilis na bumabagsak at tumataas ang kanyang dibdib habang maingat niyang ikinandado ang bisikleta at pinunasan ang kanyang damit mula sa alikabok sa labas. Buntong hininga ang kanyang pinakawalan habang papasok sa loob. Hindi niya namalaya na ang lalaki sa Rolls Royce ay nakaparada na pala sa kabilang kalye. Ang mga mata nito ay sinusundan pa rin ang bawat kilos niya habang siya'y pumapasok sa matayog na gusaling salamin. Tumitibok ang kanyang puso habang tumatahak sa grand lobby. Ang marmol na sahig ay kumikinang sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw at ang hangin ay amoy mamahaling kulon at sariwang kape. Bigla niyang naramdaman na tila maliit siya sa kanyang simpleng suot, taliwas sa tuwid at mamahaling kasuotan ng mga empleyado roon. Ngunit agad niyang pinaalalahanan ng sarili kung bakit siya naroroon. Pinaghirapan niya ang pagkakataong ito at hindi niya hahayaan na sirain ito ng kanyang nerbiyos. Habang naglalakad papunta sa receptionist, naglinis siya ng lalamunan. May schedule po ako ng interview, 10 a.m. Aria. Ang receptionist, isang babaeng may perpektong ayos na blonde na buhok, ay halos hindi siya tiningnan bago pinindot ang mga letra sa keyboard. Ibinigay niya ang kanyang pangalan at tumango ang babae. Saka siya pinasakay ng elevator patungong
ika-20 palapag. Habang naghihintay, sinulyapan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na pintuan ng elevator. Mukha siyang determinado. Ngunit hindi may kakailangang pagkabalisa sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim, pumasok sa loob at pinindot ang boton. Habang paakyat, tila napakabagal ng bawat segundo at mas lalong humihigpit ang kanyang nerbiyos. Sa wakas, bumukas ang mga pinto at pumasok siya sa isang tahimik na pasilyong may mga salaming dingding at nakaayos na mga opisina. Isang magalang na direktor, may suot na asul at nakangiti, ang sinalubong siya at doon niya napagtantong ito na ang simula ng isang pagbabago sa kanyang buhay. Umikot ang kanyang tiyan habang dinadala siya sa isang malaking opisina na may sahig hanggang kisame ang bintana, kung saan matatanaw ang buong lungsod. Nakaupo sa likod ng isang napakalaking kahoy na mesa ang isang lalaking agad niyang nakilala. Ang parehong lalaki mula sa Rolls-Royce. Nabara ang kanyang hininga sa lalamunan. Ano ang ginagawa nito rito? Bahagya siyang yumuko sa ilalim ng nakakatusok na titig na nakalak sa kanya. Isang intensity na nagpanginig sa kanya. At pagamat nagulat siya, hindi niya mabasa ang boses ng lalaki. Naguguluhan siya. Bakit ito umasta na parang inaasahan siyang dumating? Humigpit ang kapit ng kanyang mga daliri sa strap ng bag habang pilit niyang pinipigilan ang paghinga. Pumasok siya sa opisinang ito na umaasang makakaharap ang isang hiring manager, marahil isang panel ng executives. Ngunit ang tumambad sa kanya ay ang parehong lalaking nagbantay sa kanya sa traffic light. Ang parehong mga matang nakatitig sa kanya sa loob ng mamahaling sasakyan na ngayoy alam niyang sa kanya rin ang opisina. Malutong ang ekspresyon nito, hindi mabasa. Kaya napalunok siya ng pilit habang pinipilit panatilihin ang eye contact. Hindi niya kayang mawala sa focus. Ang panayam na ito ay mas mahalaga pa sa anumang kakaibang pangyayaring kakatapos lamang. Mangyaring maupo, anito, sabay kumpas sa upuang nasa tapat niya. Nagalinlangan lamang siya ng saglit bago marahang naupo sa malambot na leather na upuan. Ang kanyang likod ay tuwid at ang mga kamay ay maingat na nakapahinga. Sa kanyang kandungan, determinadong harapin ang interview. Malumanay at kalkulado ang boses ng lalaki. Tumango siya ng dahan-dahan. I was expecting someone else. Aniya, bahagyang kumunot ang labi ng lalaki. Tila naaliw sa kanyang katapatan. Gusto kong magkaroon ng personal na interes sa ilang mga kandidato. Aniya, ang mga salita'y nakabitin sa hangin. Makapal sa kahulugang hindi niya lubos na maunawaan. Nasuri ko na ang iyong aplikasyon, dagdag niya habang binubuksan ang isang folder sa kanyang mesa. Ang iyong background ay kahanga-hanga, matataas na grado, malalakas na rekomendasyon. Ngunit alam niyang may kahinaan siya. Ang kanyang tiyan ay parang sinuntok. Sa kabila ng tagumpay sa akademya, alam niyang kulang siya sa tunay na karanasan sa mundo. Isang bagay na hindi niya kayang bayaran noon. Mabilis akong matuto. Mabilis niyang tugon. Ang kanyang tinig ay panatag sa kabila ng unos sa kanyang loob. Pinagmasdan siya nito ng matagal. Ang mga daliri ay pinagdikit-dikit sa ibabaw ng mesa. Hindi ako nag-aalinlangan. Ani ng lalaki at muling tumibok ng malakas ang kanyang puso sa katahimikang namagitan sa kanila. Hindi niya mabasa ang iniisip nito at iyon ay lalong nakakapanibago. Ngunit ang sumunod na sinabi nito ang tuluyang gumulantang sa kanya. Sabihin mo sa akin, anito, kung bakit ka nakabisikleta. Napasinghap siya. Hindi niya inaasahang iyon ang magiging tanong. Bumilis ang kanyang pulso. Inihanda niya ang sarili sa mga katanungan ukol sa kanyang kwalifikasyon, etika sa trabaho, at mga layunin sa hinaharap. Ngunit ito, bakit mahalaga kung paano siya dumating? Nagalinlangan siyang sumagot. Pinili ang mga salita ng maingat. Hindi ko kayang magtaksi. Amin niya. Ang boses ay matatag kahit na may kahinaan ng pahayag. At kung naghintay ako ng bus,
Siguradong malilate ako. Ayokong ipagsapalaran yon, kaya nagbisikleta ako. Ngunit habang nagsasalita siya, napansin niyang ang mga mata ng lalaki ay hindi nakatuon sa kahirapan ng kanyang sitwasyon, kundi sa kanya mismo, na para bang may nakikita itong higit pa sa kanyang mga salita. Nakasandal siya sa kanyang upuan, ang mga daliri marahang tumatapik sa ibabaw ng mesa. Kawili-wili, bulong niya, at biglang napuno ng kakaibang tensyon sa silid. Ramdam niya na para bang pinag-aaralan siya. Bawat kilos, bawat galaw ay sinisiyasat. Gusto sana niyang tanungin kung bakit ganoon kaimportante ang simpleng desisyong nagbisikleta, kung bakit parang labis siyang naiintriga. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita muli ang lalaki. Hinahangaan ko na hindi ka nagdahilan. Aniya, maraming tao ang agad magsisisi sa iba, ngunit ikaw, inako mo. Napatingin siya, hindi sigurado kung ito ba'y isang uri ng pagsubok, isang laro ng isip. Hindi ako gumagawa ng dahilan. Sagot niya sa wakas, ginagawa ko lang ang kailangan kong gawin. Bagyang kumurba ang mga labi ng lalaki, ang pinakamalapit na nakita niyang ngiti mula rito. Tinapik nito ang folder sa harapan niya. Yan mismo ang inaasahan kong marinig. Napalalim ang kanyang paghinga. Isang magandang senyales. Alam niyang pinahanga niya ito. Kahit hindi pa niya tiyak kung ano ang susunod, tumingin muli ang lalaki. Ang mga matay naghahanap ng higit pa. Hindi lamang ng katalinuhan, kundi ng katatagan, ng kakayahang hindi gumuho sa ilalim ng presyon, ng lakas ng loob na humanap ng solusyon kahit pa ang mundo ay tila laban sa kanya. Tumango siya kahit hindi pa rin alam kung saan ito patungo. Sabihin mo sa akin, ani ng lalaki, ang tinig, matalim at hindi natitinag. Kung haalokin kita ng isang bagay na mas malaki kaysa sa trabahong ito, tatanggapin mo ba? Kumislot ang kanyang sikmura. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Halos bulong. Sumandalang lalaki. Ang tinig ay may lalim. Isang pagkakataong maaaring magbago ng buhay mo. At ang tibok ng puso niya ay tumugma sa bigat ng mga salitang iyon, na para bang kasabay ng bawat salita ay ang posibilidad ng isang panibagong pag-asa. Isang panayam sa trabaho, isang simpleng pag-uusap sana tungkol sa kanyang mga kakayahan at karanasan, ngunit ito ay naging isang bagay na ganap na naiiba. Isang pagkakataong maaaring makapagpabago sa kanyang buhay. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Napalunok ng mariin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga braso ng upuan upang patatagin ang sarili. Hindi ko maintindihan. Inamin niya. Pinag-aralan siya ng lalaki ng mahabang sandali. Tila nagdadalawang isip kung gaano karami ang ibubunyag. Sa isang mabagal na buntong hininga, sinandal niya ang katawan. Nakatiklop ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. May mga tao akong kinukuha mula sa pinakamahusay na universidad. Perpektong resume, sabi niya. Pero alam mo ba kung ano ang kulang sa karamihan sa kanila? Umiling siya. Hindi sigurado kung inaasahan siyang sumagot. Drive, sagot ng lalaki. Tunay na walang humpay na drive. Gumuho sila sa ilalim ng pressure o naghihintay ng sagot mula sa iba. Pero ikaw, sumakay ka ng bisikleta sa buong lungsod para makarating dito. Iyan ay nagsasabi sa akin ng isang mahalagang bagay. Hindi ka naghihintay ng pagkakataon. Gumagawa ka ng sarili mong landas. Isang kakaibang halo ng emosyon ang umikot sa loob niya. Hindi niya akalaing ang isang simpleng pagpili, bunga lamang ng pangailangan, ay magiging ganito kahalaga. Pinahalagahan ko yan, sabi niya, maingat. Pero hindi ko pa rin alam kung ano ang inaalok mo. Ngumiti ang lalaki, isang tunay na ngiti ngayon. Gusto kitang i-mentor, aniya. Hindi lang para sa trabahong ito, kundi para sa mas malaki pa. Isang bagay na maaaring magdala sa iyo sa posisyong kaya mong baguhin ang kinabukasan mo
para sa paraang hindi mo pa naisip. Napahinto siya sa paghinga. Bakit ako? Tanong niya. Dahil ang instinct ko ay bihira akong ipahamak. At ikaw ay iba, sabi ng lalaki. At kung handa kang makipagsapalaran, handa akong tulungan kang bumuo ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang hangin sa pagitan nila ay kumaluskos sa pag-igting. Taramdaman niya na para siyang nakatayo sa gilid ng isang bangin. Nakatingin sa isang bagay na malawak at hindi alam. Isang hinaharap na hindi niya pinangarap. Sabihin mo sa akin. Pinagpatuloy niya. Ang boses ay tahimik ngunit matatag. Handa ka bang kunin niyon? Umiikot ang kanyang isipan habang sinusubukang unawain ang lahat. Mula sa pagiging isang aplikanteng kinakabahan na nakaupo sa isang engrandeng opisina at umaasang ang usapan ay iikot lang sa karaniwang hanay ng mga tanong tungkol sa kanyang mga kwalifikasyon. Ngunit ngayon, lumihis ang pag-uusap. Hindi lang trabaho ang inalok sa kanya, kundi isang pagkakataon na ganap na magbabago sa kanyang buhay. Ang bigat ng lahat ng ito ay halos hindi niya kayanin. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Inamin niya, ang kanyang boses ay halos hindi hihigit sa isang bulong. Hindi mo na kailangang magsabi ng kahit ano para malaman ko. Sagot ng lalaki. Minsan, ang alam ko lang ay kapag ang isang tao ay kayang itulak ang sarili, higit pa sa iniisip niyang kaya niya. Isang buko lang nabuo sa kanyang lalamunan. Naisip niya ang hindi mabilang na gabing nagpuyat siya sa pag-aaral sa ilalim ng madidilaw na ilaw na tinutulak ang sarili sa kabila ng pagod. Lahat para mapalapit sa mga pangarap na matagal nang tila mailap. Wala namang ibinigay sa kanya noon at ngayon may inalok sa kanyang isang shortcut. Ito ba ay talagang isang shortcut? Bagaman o isang ibang landas na nangangailangan ng parehong antas ng determinasyon at katatagan na kailangan niya ngayon. Magsisimula ka sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng malapit sa akin. Sabi nito, gusto kong makita kung paano mo pinangangasiwaan ang mga totoong sitwasyon sa mundo, kung paano ka mag-isip sa ilalim ng presyon, at kung mapatunayan mo ang sarili mo, bubuksan ko ang mga pintuan para sa iyo. Mga pintuang ang karamihan ay gumugugol ng habang buhay na kumakatok. Sa katiyakan ng kanyang tinig, may pumukaw sa loob niya. Ito'y isang lalaking nag-aaksaya ng oras sa walang lamang mga pangako. Wala itong dahilan para alok ito sa kanya, maliban kung totoo ito. It is real. This is not some test or game. Lumambot ang ekspresyon nito. Tila naunawaan ang kanyang pag-alinlangan. Hindi ako naglalaro. Arito. At hindi ko sinasayang ang oras ko sa mga taong hindi seryoso. Kung tatanggapin mo, inaasahan kong ibibigay mo ang lahat ng meron ka. Kung hindi ka pa handa, hindi ko ipipilit. Pero hindi na babalik ang pagkakataong ito. Tumibok ang puso niya. Naalala niya ang lahat ng sandali sa buhay niya, kung kailan walang sino mang naniwala sa kanyang potensyal. At ngayon, narito ang isang taong tila naniniwala that it was right in front of her. Could she really walk away? I want this, sabi niya sa wakas. Ang tinig niya ay matatag sa kabila ng bagyong emosyon sa loob niya. I don't know where it will lead, but I am willing to find out. Isang mabagal na ngiti ang kumalat sa mukha nito. Kung ganon, simulan na natin. Anito, ang pagsuko ay hindi swerte o pribilehiyo. Ito ang walang humpay na determinasyon na magpatuloy. Gaano man kahirap ang daan, palaging may mga hadlang, mga sandali ng pagdududa at mga oras na parang mas madaling huminto. Ngunit, ang mga nakakamit ng kadakilaan ay ang mga taong tumatangging hayaan ng kanilang mga kalagayan ang tumukoy sa kanila. Hindi nila hinihintay ang perpektong sandali. Nililikha nila ito. Sila ang pinakamatagumpay na tao. Ginagamit nila kung ano ang meron sila. Hindi nila sinisisi ang buhay sa kung ano ang wala sa kanila. Patuloy silang sumusulong kahit na ang mga laban ay laban sa kanila. Ang pagsisikap ay palaging tatalo
sa talento kapag ang talento ay hindi nagsusumikap. Ang mga pakikibaka ay wala upang sirain ka. Nandyan sila upang hubugin ka, upang bumuo ng katatagan, at upang ihanda ka sa tagumpay na naghihintay sa unahan. Ang mga taong lumalaban sa mga hamon ay nakakaunawa ng isang bagay. Ang kabiguan ay hindi kabaliktaran ng tagumpay. Ito ay isang hakbang sa bawat pagbagsak at paghihirap ay may aral. Ang pagtanggi sa isang pagredirect tungo sa mas malaking bagay, ang mundo ay pag-aari ng mga tumatangging matalo. Kaya kapag ang buhay ay nagpapahirap, kapag ang buhay